Ipinakita ang kalagayan ng Qinlong Dynasty kung saan sunod-sunod na lumilitaw ang napakaraming demonyo at agad na inaatake ang mga tao at winawasak ang kanilang mga tahanan dahilan upang kumalat ang matinding takot at kaguluhan. Dahil ang karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi cultivator ay wala silang kakayahang labanan ang malalaking demonyo kaya nagiging madali silang biktima at may isang napakalakas na dragon demon na kayang wasakin ang isang buong lungsod gamit ang naglalagablab nitong hininga. Habang lumalala ang sitwasyon ay nagsisigawan ang mga tao at umaasang darating ang Asher Dragon Army ngunit patuloy ang pagkawasak at takot hanggang sa tuluyang dumating ang hukbo ng Qinlong Dynasty na binubuo ng mga bihasang cultivator kaya agad silang sumabak sa laban upang harapin ang mga demonyo at ipatupad ang utos ng kanilang pinuno na iligtas ang mga sibilyan at lipulin ang lahat ng kalaban habang nagiging mas matindi ang sagupaan sa iba't ibang panig ng lugar. Kasunod nito ay ipinakita ang loob ng palasyo ng Qinlong Dynasty kung saan nakaupo si Emperor Qinlong kasama ang kanyang mga makapangyarihang cultivator at mga ministro habang naroon din ang kanyang anak at sa harap ng lahat ay iniulat ni Master Hong ang resulta ng kanilang investigasyon kung saan malinaw na hindi lamang Qinlong ang inatake kundi pati ang mga kalapit na dynasties at maging ang maliliit na counties, lungsod, at mga nayon ay sabay-sabay na sinalakay ng mga demonyo kaya kumalat ang kaguluhan sa buong sakop ng kanilang kaharian habang ang mga tao ay nagtatakbuhan upang iligtas ang kanilang buhay dahil sa napakaraming kalaban na tila handang-handa sa kanilang pagsalakay. Sa gitna ng ulat ay binanggit ni Emperor Qinlong na ayon sa kanilang natuklasan ay ang Suzaku Dynasty ang tunay na target ng demon gods at ang dahilan ng sabayang pag-atake sa iba pang dynasties ay upang maging abala ang lahat at hindi makapagpadala ng tulong kaya nagtanong siya kung saan nanggagaling ang napakaraming demonyo at kung paano nila nagawang magbukas ng napakaraming dimensional rifts. Nagbigay ng kanyang pananaw ang prinsesa at ipinaliwanag na malamang ay nakipagsabwatan ang apat na dakilang demon god sa mga demonyong naninirahan sa mundo kaya nagagawa nilang magpadala ng napakaraming hukbo sa pamamagitan ng mga dimensional rifts na ito. Tinanong ng hari ang kalagayan ng ibang dynasties at iniulat ni Chen Ying na hindi rin maganda ang sitwasyon ng White Tiger Dynasty, Xuanwu Dynasty, at Hutu Dynasty dahil lahat sila ay inatake rin at kasalukuyang nakikipaglaban sa mga demonyo kung saan marami na ang namatay at walang sino man ang ligtas lalo na ang Suzaku Dynasty na mismong pinuntahan ng apat na demon gods. Sa gitna ng seryosong usapan ay nagbigay ng mungkahi ang godmother ni Ming at ipinaliwanag na kahit ipadala ang Blue Asher Dragon Army ay hindi nito kayang saklawin ang buong dynasty dahil sa laki nito at sa dami ng demonyong nagkalat sa iba't ibang lugar kaya iminungkahi niyang maglabas ng utos upang ang lahat ng cultivator at mandirigma na may kakayahang lumaban ay sumama at makipaglaban ng sama-sama laban sa mga kalaban upang magkaroon ng pagkakataong maligtas ang buong kaharian mula sa sakunang ito. Agad na tumayo si Emperor Qinlong at nagbigay ng utos na ipakalat ito sa bawat sulok ng kanilang nasasakupan mula sa bawat kalye hanggang sa bawat lungsod at kanyang ipinahayag na sinumang cultivator o mandirigma na makakapatay ng demonyo at makapagdadala ng core nito ay makakatanggap ng gantimpala mula sa kanilang imperyo. Ipinahayag sa buong kaharian ang sistema ng gantimpala kung saan ang sinumang makapagdala ng demon core ay makakatanggap ng kapalit na yaman at kapangyarihan dahil kung makakapatay ng isang first level na halimaw ay makatatanggap ng isang martial coin at kung second level na halimaw naman ay 2 martial coins ang ibibigay habang para sa mga makakapatay ng mga halimaw mula ikalawang antas hanggang ika-6 na antas at maibabalik ang kanilang mga core ay makakatanggap ng 10 beses na mas maraming martial coins. Para naman sa mga mandirigmang makakakuha ng demon cores mula sa mga demonyong lampas sa ika-6 na antas ay bibigyan sila ng god coins at kung may makakapatay ng isang level 9 demon at maibabalik ang core nito ay tatanggap ng napakalaking gantimpala na aabot sa 1 bilyong martial coins. Matapos ipahayag ang kautusan ay agad itong tinanggap ng mga tao at ipinakalat sa bawat sulok ng Qinlong Dynasty habang si Emperor Qinlong ay nagpahayag na hindi siya makatutulong sa Suzaku kaya kinakailangan itong ipagtanggol ang sariling kaharian sa pagkakataong ito. Sa sandaling kumalat ang balita tungkol sa gantimpala ay agad ding naglabas ng kaparehong kautusan ang iba pang 3 dynasties kung saan nangako rin silang magbibigay ng gantimpala sa sinumang mandirigma na makakapatay ng mga demonyo at makapagdala ng kanilang mga core kaya dahil sa matinding pagnanasa sa yaman ay nagbago ang kilos ng maraming cultivator na kanina lamang ay tumatakas para iligtas ang sarili ngunit ngayon ay huminto at nagsimulang manghuli ng mga kalaban dahil iniisip nilang kahit makapatay lamang ng mababang antas na halimaw ay maaari na silang kumita ng sapat na puntos. Unti-unting nawala ang takot at napalitan ito ng kasakiman kaya iniwan ng marami ang kanilang pagtakas at sumabak sa labanan na may pag-asang makakuha ng pakinabang.
Kasabay nito ay ipinakita ang kalagayan sa Suzaku Dynasty kung saan harapang kinakaharap ni Suzaku ang isang demon god habang ang kalaban ay nagpapakita ng kumpiyansa at ipinapahiwatig na kumalat na ang kaguluhan sa buong mundo kaya walang sino man ang darating upang tumulong. Napansin ni Suzaku na habang abala ang iba sa pag-atake sa iba't ibang lugar ay personal na naririto ang demon god kaya malinaw na may iba itong layunin. Ipinaliwanag ng Demon God na hindi lamang 5 dakilang dynasties ang kanilang sinalakay kundi pati na rin ang 6 na malalaking sektor ng lupa kaya ang 6 na dakilang God ay hindi rin makakatulong dahil sila man ay abala sa sarili nilang laban at patuloy na tinanong ni Suzaku kung ano ang tunay nilang pakay sa pagsalakay na ito. Inilahad ng White Tiger Demon God ang kanilang layunin na nais nilang mapasamba ang mga tao dahil sa pamamagitan ng paniniwala ay nakakakuha sila ng lakas at ang kapangyarihang ito ay kayang magpataas ng kanilang antas habang ipinaliwanag na ang lakas ng pananalig ng mga tao ay may malaking epekto sa kanilang kapangyarihan at dahil magkapantay ang lakas ng tao at demonyo ay nauunawaan nila kung gaano kalaki ang nadadagdag na enerhiya kapag may naniniwala at sumasamba. Dagdag pa ng Demon God na sa kanilang kasalukuyang antas ay hindi na sapat ang mga resources upang umangat pa kaya kailangan nila ang pananalig ng mga tao upang makamit ang susunod na antas at nais nilang sambahin sila bilang mga Diyos upang makuha ang lakas mula sa pananampalataya ng mga tao dahil ang pananalig ng mga demonyo sa isa't isa ay hindi kasing lakas ng pananalig ng mga tao sa kanilang mga Diyos kaya balak nilang gawing alipin ang buong populasyon ng Suzaku Dynasty na binubuo ng bilyon-bilyong tao. Kung lahat ng ito ay sumamba sa kanila ay makakamit nila ang napakalaking kapangyarihan na magtutulak sa kanila sa divine level at kapag naabot nila ito ay magagawa nilang sakupin ang buong kontinente at sa oras na mangyari ito ay mas lalo pang tataas ang kanilang kapangyarihan dahil sa dami ng mga taong sasamba sa kanila. Mariing tumutol si Suzaku sa planong ito at hindi pumayag na gawing alipin ang kanyang nasasakupan kaya agad siyang naglaho at bumalik sa kanyang tunay na katawan sa Taya Great World upang kumonsulta sa kanyang mga ministro habang ang Demon God ay napansin ang kanyang pag-alis at nagpasya na kailangan na nilang isagawa ang susunod nilang hakbang. Ipinakita rin ang kalagayan ni na Prince Taishang kung saan ang prinsipe ay nasa masamang kondisyon at kahit pa sinubukan nitong lumikha ng panibagong clone ay agad din itong nawasak dahil sa mababang antas nito kaya napilitan siyang isipin kung ano ang susunod na gagawin habang kinikilala ang lakas ng kalaban na kanyang kinaharap. Sa pagdating ni Suzaku sa kanilang kinaroroonan ay agad na nagtipon ng lahat at naghihintay ng kanyang utos habang puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha at handang sumunod sa anumang ipag-uutos kung sila ba ay babalik upang lumaban o maghahanda para sa susunod na hakbang. Sa gitna ng matinding krisis ay ipinaliwanag ng isang nakatatandang tagapayo kay Emperor Suzaku na huli na ang lahat dahil malawak na ang pinsalang dulot ng mga demonyo at iminungkahi nito na kailangan ng buksan ang Seal of Gods dahil wala nang ibang natitirang paraan upang iligtas ang kanilang kaharian. Batid ni Suzaku ang bigat ng mungkahing ito dahil ang Seal of Gods ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang dynasty at ang paggamit nito kahit isang beses ay magdudulot ng napakalaking pinsala sa kanilang kapangyarihan at katatagan ngunit sa kabila nito ay malinaw sa kanya na kritikal na ang sitwasyon at kung hindi niya gagamitin ang selyong ito at ang nakatagong sandata nito ay magiging huli na ang lahat at mas maraming inosenteng buhay ang mawawala kaya napilitan siyang magpasya na gamitin ito. Agad niyang inilabas mula sa kanyang pagmamay-ari ang Seal of Gods at walang pag-aalinlangan itong inaktiba habang naglalagablab ang galit sa kanyang kalooban dahil sa labis na pagmamataas ng mga demon gods na tila wala ng takot sa posibilidad ng paghihiganti ng isang emperor na kayang lipulin silang lahat. Matagal nang dinadala ng Suzaku Dynasty ang bigat ng ganitong pagsubok sa loob ng libu-libong taon at nagawa lamang nilang manatiling matatag sa tulong ng 900 canonized gods ngunit sa kasalukuyang kalagayan ay napagtanto ni Suzaku na kailangan niyang tawagin muli ang mga ito at sa pamamagitan ng pagbubukas ng selyo ay posibleng maibalik ang mga mandirigmang ito na tila matagal nang nakatago sa iba't bahagi ng mundo at universe. Dahil sa pag-activate ng Seal of Gods ay agad na nakaramdam ng matinding panganib ang 900 martial gods na nagmula sa Suzaku Dynasty kaya sabay-sabay silang kumilos upang magbigay ng kanilang suporta at dahil ang mga ito ay nakakalat sa iba't ibang sulok ng mundo, sa iba't ibang great world at maging sa malalayong bahagi ng universe ay sabay-sabay nilang naramdaman ang banta na kinakaharap ng kanilang pinanggalingang kaharian bunga ng paggamit ng selyo. Ilang sandali lamang ang lumipas ay daan-daang liwanag ang sumilay mula sa kalangitan patungo sa Suzaku Dynasty bilang hudyat ng pagdating ng mga makapangyarihang martial gods na agad bumaba upang tumulong sa labanan at sa sandaling ito ay naramdaman din ng Patriarch ng Yu family ang napakalakas na presensya ng mga ito kaya mabilis niyang naunawaan na ginamit na ni Emperor Suzaku ang Seal of Gods upang iligtas ang buong dynasty mula sa pagkawasak.
Kumunat ang noo ng 8th Demon God dahil kahit nasa bingit na ng pagkawasak ang Suzaku Dynasty ay nagagawa pa rin itong makahanap ng paraan upang lumaban, ngunit kabaligtaran nito ay natawa lamang ang Bull Demon God dahil matagal na nila itong inaasahan at kabilang na ito sa kanilang paghahanda, kaya agad niyang inutusan ng Phoenix Demon God na kumilos na. Bilang tugon ay naglabas ang Phoenix Demon God ng napakalakas na apoy sa gitna ng Suzaku Empire at kasabay nito ay inaktiba nito ang sariling seal bilang panlaban sa mga martial gods, kaya sa mismong sandaling ito ay napaluhod sa lupa ang mga bagong dating na martial gods dahil sa biglaang panghihina ng kanilang mga katawan, habang ang kanilang kapangyarihan ay tila sinisipsip ng isang hindi matukoy na puwersa na mabilis na nagpapabagsak sa kanilang lakas. Labis itong ikinagulat ni Emperor Suzaku dahil agad niyang naunawaan na gumamit ang mga demon gods ng isang god-suppressing monument na may kakayahang lubusang pahinain ang lakas ng mga cultivator na nasa antas ng martial gods, kaya maging ang mga elders at ministro ng empire ay hindi makapaniwala kung paano napasa kamay ng mga demon gods ang ganitong kalakas na artifact na kayang gawing halos walang silbi ang kanilang tinawag na mga tagapagligtas. Sa harap ng ganitong sitwasyon ay wala nang ibang magawa si Emperor Suzaku kundi tanggapin ang pansamantalang pagkatalo sa Great World of Taya at magpasya na umatras sa laban upang mailigtas ang natitirang lakas ng kanilang imperyo, habang ang prinsipe ay agad na nakaunawa sa ibig sabihin ng kanyang ama na kinakailangan nilang iurong ang buong hukbo mula sa Great World of Taya at ibalik ang lahat sa Suzaku Dynasty. Malinaw na ipinahayag ng Emperor sa lahat na wala silang ibang pagpipilian kundi unahin ang kaligtasan ng trilyong mamamayan ng kanilang imperyo dahil ang mga tao ang pundasyon ng kanilang kapangyarihan, at sa pagsunod sa utos na ito ay sabay-sabay na nagbukas ang daan-daang malalaking teleportation array upang ilikas ang lahat ng sundalo pabalik sa kanilang nasasakupan. Sa sandaling makita ang napakaraming teleportation array na sabay-sabay na gumana ay natawa ang Bull Demon God at agad nitong kinutya si Emperor Suzaku dahil malinaw na umatras ito mula sa Great World of Taya at piniling bumalik upang ipagtanggol ang sarili nitong kaharian. Kasabay nito ay mabilis ding naglaho ang apat na Demon Gods dahil ang tunay nilang layunin ay hindi lamang ang pag-atake kundi ang pagpasok sa Great World of Taya upang ito ay sakupin. Ipinakita na ang pag-atake sa Suzaku Dynasty ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malawak nilang plano upang paalisin ang puwersa ng Suzaku Dynasty mula sa Taya Great World. Naiwan ang katawan ni Emperor Suzaku sa Great World of Taya kung saan siya ay nakatagong nakatayo kasama ang isa pang makapangyarihang nilalang at pinagmamasdan ang buong pangyayari mula sa itaas. Sa paglitaw ng apat na demon god sa lugar na ito ay agad na yumuko ang lahat ng mga halimaw ng Great World of Taya at tinawag silang kanilang mga Diyos, habang ang martial god na kasama ng Emperor ay nagpahayag ng kanyang obserbasyon na ang lahat ay tila konektado sa mundong ito at ang apat na demon gods ay nagmula sa demon forest ng kanilang imperyo at matagal nang may lihim na sabwatan kahit hindi pa malinaw ang kanilang tunay na layunin kung bakit nila inatake ang Suzaku at pagkatapos ay nagtungo sa lugar na ito. Ipinaliwanag ng martial god na may dalawang posibleng dahilan sa likod ng kanilang hakbang, kung saan ang una ay dahil ang Great World of Taya ay mas malawak kaysa sa kanilang imperyo at naglalaman ng milyon-milyong halimaw at bilyon-bilyong tao, kaya kung makokontrol ito ng mga demon gods ay magkakaroon sila ng napakalaking bilang ng mga alipin na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng paniniwala na magpapalakas ng husto sa kanilang cultivation. Ang ikalawang dahilan ay dahil sa matagal na panahon ng paggamit ng resources sa kanilang imperyo ay halos nauubos na ang mga ito, habang ang Great World of Taya ay nananatiling mayaman sa mga hindi pa nagagalaw na resources, kaya kung masakop nila ito ay makukuha nila ang lahat ng yaman na naririto at higit pang lalakas ang kanilang kapangyarihan. Dagdag pa rito ay ipinaliwanag na ang Great World of Taya ay dati ng pinahina ng Emperor dahil sa mga nakaraang pag-atake at pagsakop sa ilang bahagi nito, kaya humina ang God's will ng mundo at naging mas madaling pasukin at sakupin ng mga makapangyarihang nilalang, at ang sakripisyo ng maraming sundalo at ang paglalaan ng napakaraming puwersa upang masakop ang bahagi ng mundong ito ay siyang naging daan upang ngayon ay makinabang ang apat na demon god sa bunga ng mga naunang ginawa. Ipinahayag ng kasama ng Emperor ang kanyang hinala na ang tunay na layunin ng mga demon gods ay agawin ang God's will ng Great World of Taya dahil sa sandaling mapasakamay nila ito ay nangangahulugan na ang buong mundo ay tuluyan ng mapapasa kanila at wala nang makapipigil sa kanilang kapangyarihan. Sa mabigat na damdamin ay inamin niya na wala na silang kakayahang iligtas ang mundong ito at tuluyan na itong napunta sa kontrol ng mga demon gods.
Ipinahayag din niya ang kanyang panghihinayang dahil noon ay layunin nilang sakupin at kontrolin ang Great World of Taya upang magamit ang mga resources nito at makabuo ng apat pang dakilang dynasties, ngunit sa kasalukuyang kalagayan ay tila mananatili na lamang itong pangarap dahil hindi nila nagawang pag-isahin ang limang bahagi at kulang sila sa sapat na resources upang maisakatuparan ito. Huminga siya ng malalim at inilahad ang kanyang pagsisisi dahil sa lahat ng sakripisyong ginawa niya at ng iba ay maliit na bahagi lamang ang kanilang nakamit at sa mismong sandali na malapit na nilang maabot ang kanilang layunin ay may ibang puwersang matagal nang naghihintay at nagplano upang agawin ang lahat mula sa kanila kaya itinuring niyang sariling pagkakamali ang nangyari. Sa kabila nito ay sinubukan siyang palakasin ng Emperor at ipinaalala na hanggat may determinasyon ay may paraan at kung ang libong taon ay hindi sapat ay maaari itong ipagpatuloy ng susunod pang mga henerasyon hanggang sa tuluyang maabot ang layunin kahit pa umabot ito ng libu-libong taon at ang kanilang mga tagapagmana ang magpapatuloy ng kanilang sinimulan. Habang sila ay nakatayo ay biglang lumitaw sa kalangitan ang isang napakalaking anyo na siyang God's will ng Taya ngunit kapansin-pansing nagbago na ito dahil tuluyan na itong nakontrol ng mga demon gods kaya labis ang kanilang pagkagulat sa nasaksihan at agad na ginamit ng Emperor ang kanyang kapangyarihan upang magpasya na umalis sa lugar dahil ang espasyo ay selyado na at ang God's will ay napalitan ng isang demon Emperor kaya ang buong Great World of Taya ay nasa ilalim na ng kanilang kapangyarihan at anumang pag-aatubili ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Mabilis silang gumamit ng teleportation upang makabalik habang ang bagong demon god ay napansin ng kanilang pagtakas ngunit hindi sila nahabol dahil sa bilis ng kanilang pag-alis at agad namang yumuko ang apat na demon god sa harap ng kanilang pinuno at iniulat na matagumpay nilang naisakatuparan ang plano na kontrolin ang Great World of Taya at maibigay sa kanya ang God's will upang tuluyan itong masakop at pamunuan ang buong mundo. Ipinahayag ng Demon Emperor ang kanyang kasiyahan at binanggit na hindi nila ito magagawa kung naririto si Suzaku at ang kanyang hukbo kaya sa pagkawala nito ay naging madali ang kanilang plano at ngayong nasa kanyang kontrol na ang God's will ay isinara na niya ang buong espasyo kaya walang sino man ang makapapasok ng walang pahintulot at sa paglipas ng panahon ay tuluyan niyang makokontrol ang lahat bago niya ipadala muli ang apat na Demon Gods sa Tianyuan Continent upang sakupin ang buong kontinente at gawing mga hari ang mga ito. Sa gitna ng tagpong ito ay nagsimulang sumigaw at sumamba ang lahat sa kanyang pangalan habang sa kabilang panig ay bumalik si Emperor Suzaku sa kanyang sariling dynasty at nadatnan ang malawakang pag-atake ng mga demonyo mula sa iba't ibang direksyon kaya agad niyang pinangunahan ang kanyang hukbo at ipinadala ang mga ito upang labanan ang mga kalaban at tuluyang lipulin ang mga ito. Kasunod nito ay ipinakita si Ming na abala sa pakikipaglaban kasama si Little Qiang kung saan muli niyang ginamit ang kanyang lumang sandata na may kakayahang mag-refine ng Demon Souls na nagsisilbing pangunahing sandata sa labanan habang ang kanyang mga anino ay kumikilos bilang proteksyon laban sa mga pag-atake ng iba pang demonyo at sabay niyang ginagamit ang Demon Flag upang hulihin ang kanilang mga kaluluwa at gawing alagad na nagiging bahagi ng kanyang hukbo. Sa patuloy na pagdami ng mga kalaban ay napansin ni Ming ang hindi pangkaraniwang bilang ng mga demonyo at hindi niya maunawaan kung saan nagmumula ang mga ito habang sa kabilang bahagi ay ipinakita si Ruzu na nakaupo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga demonyong kanyang pinatay at nagpakita ng kumpiyansa sa kanyang lakas habang ipinahiwatig na kaya niyang lipulin ang lahat sa isang iglap, ngunit pinili ni Ming na ipagpatuloy ang laban dahil nais niyang maunawaan ang pinagmumulan ng walang katapusang paglitaw ng mga demonyo. Para kay Ming ay ito ang pinakamainam na paraan upang palakasin ang sarili dahil sa pamamagitan ng kanyang demonic flag ay nagagawa niyang i-refine ang mga kaluluwa ng mga demonyo at gawing sarili niyang hukbo kaya unti-unti nitong pinapataas ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan ay kasama niya si Little Qiang na nagsisilbing kanyang guard habang ipinahayag nito na kailangan nilang pumunta sa isang nayon na humigit kumulang 100 kilometro ang layo upang malaman kung saan nagmumula ang napakaraming demonyo kaya isinama niya si Ruzu at agad silang naglakbay patungo roon. Pagdating nila sa nayon ay nadatnan nilang abala ang mga tao sa pakikipaglaban sa mga demonyo dahil sa kasakiman sa gantimpala kaya kahit hindi mataas ang kanilang antas ay pilit nilang pinapatay ang mga mababang antas na kalaban kapalit ng pera. Habang si Ruzu at Ming ay dumating kasama ang kanyang hukbo na nakasakay sa likod ni Little Qiang kaya nang makita ito ng mga taga-nayon ay agad silang natakot dahil ang hukbo ni Ming ay binubuo ng malalaking shadow demons at ang kanilang presensya ay tila mas nakakatakot pa kaysa sa mga kalaban. Sa takot ay nagkagulo ang mga tao at agad silang nag-isip na isa itong mapanganib na nilalang kaya nagsimulang umatras at tumakas habang sinasabing may dala itong demon dragon at napapalibutan ng mga kakaibang nilalang na mukhang napakalalakas na demonyo kaya mas pinili nilang umiwas kaysa makipagsapalaran laban dito.
Sinubukan ni Ming na pigilan ang mga ito upang makipag-usap habang napansin ni Rozu na mas natatakot ang mga tao sa kanilang hukbo kaysa sa mga demonyo kaya iminungkahi nitong ipabalik muna ni Ming ang kanyang mga nilalang upang mapakalma ang sitwasyon. Agad namang ibinalik ni Ming ang kanyang mga shadow creatures gamit ang demonic flag at pinapaliit si Little Qiang bago tuluyang bumaba sa lupa kaya unti-unting napawi ang takot ng mga tao habang tinitingnan nila ang anyo ng ating bida at nagsimulang magduda kung tunay nga ba itong kalaban o isa ring tao na nabihag lamang ng mga demonyo.